And sa unang gabi, may kumatok. Sa ikalawang gabi, namatay si Roberto, ang ama. Sa ikatlong pagbabalik, nawala si Liza. Isinama ng tatlong nilalang. Akala ng pamilya Ramirez, matatapos ang bangungot matapos mawala si Liza. Pero ang kumakatok ay hindi lamang tagapaghatid ng kamatayan. Sila ay tagapagkuha. Kapag may isinama sila, may dahilan. At ngayong gabi, malalaman natin kung saan sila nagmula at paano sila pipigilan 1 taon matapos mawala si Liza. Iniwan na ni Elena at Marco ang lumang bahay. Hindi na nila kayang manatili roon. Ngunit gabi-gabi, pareho silang nananaginip. Parehong panaginip, isang mahabang kalsada, madilim, walang buwan. At sa dulo, 3 anino. Sa gitna nila sampas si Liza, nakasuot ng itim na kapa. Isang gabi, sabay silang nagising. At sabay nilang narinig, ngunit hindi sa kanilang lumang bahay, kundi sa pintuan ng bagong apartment. Hindi totoong namatay si Liza. Ang nangyari sa kanya, isinama ng kumakatok. Para sa pamilya, para silang wala na. Pero sa katotohanan, partially nawala ang kanyang kaluluwa. Isang bahagi ng kanya ay isinama. Habang papalayo ang 3 nilalang, bumulong si Liza. "Ma, tulungan mo ako. Ito ang simula ng sumpa at paglaganap ng panganib." Dahil sa takot at guilt, naghanap si Marco ng sagot sa mga matatanda sa probinsya, Embampari. Ang kumakatok ay hindi demonyo. Sila ay kaluluwang isinumpa noong digmaan. Kapag hindi sila pinagbuksan habang buhay, babalik sila at kukuha ng kapalit. Ang batang kasama nila ay nagiging susunod na kumakatok. Marco, nanlumo. Alam niyang kailangan niyang harapin ang panganib para iligtas ang kapatid. Taong 1944, panahon ng digmaan, may 2 matandang lalaki at isang batang babae na nagtatago sa baryo. Kumakatok sila sa bawat bahay. Tok, tok, tok. Ngunit walang bumukas. Hanggang sa bumagsak ang batang babae sa harap ng pintuan na may puting krus. Sumigaw siya, "Maawa kayo!" Ngunit walang nagpakita, doon siya namatay. Ang ama at lolo niya ay sumumpa. Kung hindi sila pinagbuksan habang buhay, babalik sila at may isasama bilang kapalit. Simula noon, bawat pagbabalik ng kumakatok ay may mamamatay o isasama. May paraan para maputol ang sumpa. Hindi sapat ang puting krus. Kailangan mong buksan ang pinto. Hindi para tanggapin sila kundi harapin at ialay ang sarili. Kapag may nagalay ng walang takot, mapapalaya ang batang kasama. Ngunit walang kasiguraduhan kung sino ang kukunin. Nagpasya si Marco. Kung may pagkakataong mailigtas si Liza, gagawin niya. Hating gabi, patay ang ilaw. Eksaktong 12:00, binuksan niya ang pinto. Naroon sila 2 matanda at si Liza. "Marco, ako na lang. Pakawalan niyo ang kapatid ko." Tahimik ang hangin. Unti-unting lumapit ang batang babae. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Biglang umihip ang malamig na hangin. Namatay ang ilaw. Pagbalik ng liwanag, wala si Marco. Si Liza ay buhay, bumalik mula sa pagkakawala. Si Liza ay bumalik sa normal na buhay, ngunit tahimik at malungkot. Isang gabi, nakatingin siya sa salamin. May 3 aninong sumasabay sa kanya. And sa susunod na gabi, may kumatok sa bahay ng kapitbahay. Pagbukas ng pinto, 3 nilalang. 2 matanda at isang batang babae. Ang mukha ay kamukha ni Liza. Ngunit ang mga mata kay Marco. Kapag kumatok sila sa pintuan mo, napili ka na. Huwag mong buksan.